napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalanguyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Na eh. Wala ako! Ako din! Ako din! Ako yan! Mamaya na nga kayo! Mamaya na nga! Ayos doon! Kayo bumabalik na. Ilang taon na po kayo? Kayo may sakit? Ilan po? Ano? Isang taon na po. Nagpunta na po ba kayo sa doktor? Tagal na trabaho. Ano pong trabaho niyo dati? Dami. Dupay ba? Traffic enforcer po. Ba't sinabi mo? Ay, labas na kayo, labas. Hindi naman kayo kailangan dito. Ano pong ginagawa niyo po kapag sumasakit po ulo? Dahil lang.
malaki yung anak ko, nangingi ako ng tulong. Nasaan po yung mga anak nyo? Sa kabutan, Sabutan po. Malapit lang po. nangingi ako ng tulong. Bibigyan ako ng 150, bibili ko bigas. Nakakakain naman po kayo ng 30 pesos sa isang araw. Araw-araw po. Sana nakakain pag saan 2 beses lang. Sa tingin niyo po, ano po bang dapat gawin po ng gobyerno tungkol po dito sa mga ganitong problema? Yung pala, gobyerno, di man nakakatulong. May ka man tulong eh. Ayos eh, sasabihin eh. Ayaw daw yung iba magtrabaho, magbanat ng buto. Kung mas may sasabihin po kayo sa kanila ngayon, ano po yun? Ano po yung gusto niyo? Kung iba man sabihin namin, hingi kami ng tulong. Tulong. Kailangan namin ng tulong na pambili ng gamit. Sa tingin niyo po, ano po bang, mas mahirap po ba yung buhay ngayon o yung dati po? Maayos-ayusan ng dati, nagkakatulungan. Tubong silang po ba kayo o lumipat po kayo dito sa silang? Eh kami, nabigol kami. Kaya lang matagal na kami rito. May ganda kami mga 40 anyos na kami dito. Paano po kayo napunta dito? Ayaw napunta kami rito, nakikapila kami. Nangapi kami muna doon sa Pulungbunga. Sumama ito may sakit. Sakit na ito doon po sa Valenzuela. Pumalik siya nung andito kami. Yun, gano'n na magaling na. Yan, nakakapagano na siya. Sinabihan ko siya na may nagtatanggapan ka ako dahil naiya, hindi marunong magsabi. Sabi ko, nabalita ko, may nagtatanggapan ng enforcer. Sabi ko, halika. Sabi niya, ano gagawin? Kayo nagtatanggapan ng enforcer doon kung pumasok ka. Ang pasok pa lang naman niya nung una, 37. 37 ang sweldo. Wala pag 50. Ano po mas madaling buhay? Yung nandun po kayo sa Valenzuela o yung nandito po? Parang ano rin eh. Kaya pag doon din naman sa Valenzuela, gano'n din. Pag wala ka rin naman na buhay, wala rin. Gusto niyo po bang bumalik doon po? Okay na po kayo dito? Okay na rin naman paano kumakain din naman. Konti. Sa Valenzuela, wala ka man lang mga taniman doon, mga gulay-gulay. Ito, maski paano nakapagtanim kami, taniman dyan sa likod ng gulay ng mga anak ko. Nakakuha ka man lang maski talbos. Talbos ng kamote, malunggay, may mga tanim-tanim sila dyan. Pagka gusto kong magulay, nakakuha ko ng gulay, tapos lang ng gulay, ilan nun. Isang ganyan lang na malunggay, tama na sa amin yung ulam. Ay, dalawa lang kami nakain. Kawawa ang ano namin. Pag lagi ka naman mangingay sa mga anak mo, sasabihan ka na, ano ba naman kayo? Lagi naman yan. Kung lagi sila may pera. Nahiya rin naman akong laging mag-iingay. Paano po kapag hindi po kayo nabibigyan? Eh, nag-ano na lang ko, minsan umahango akong paninda. Po? Nahango akong paninda sa pagkakilala kong palengke. Kung may tinda silang dahing, umutangin ko muna. Sabi ko, babayaran ko na lang pag, ano ka ako. Limbawa, lungutang ko doon eh. Pag makano ka ako, kung may tuloy, babayaran ko kayo ng iba. So, masasabi niyo po talagang mahirap po yung buhay ngayon? Masasabi niyo pong mahirap po talaga yung buhay ngayon? Oo, sinabi mo na eh. Mahirap talaga ngayon. O, nang mahal ang bilihin, lahat. Ay noon, bago pa lang kami dito, murang bilhin. Bago pa lang kami sa Valenzuela. Habang tumatagal po, lumalaki. Ngayon, Tumataas. malaki ang gasto mo dahil hindi ka naman pwede makabili ng kape ng 2 piso. Yung 2 piso sa palengke, 3 piso mo sa tindahan. Sige po. Sige, maraming salamat po. Sige. Hirap talaga ng buhay. Yan
na. Sa pagtanto ko, sa magbibigay ko dito, ang kailangan ng isang mahirap, isang magandang trabaho. Kaya hindi madaling maging isang mahirap. Kaya kayo, galingan niyo sa buhay niyo para hindi kayo isang mahirap. Kaya maraming building na nakatayo dito sa ating bansa ay mayaman na tayo. Nang inikot namin ng ilang parte dito sa Silang, mas marami pang mas mahirap kaysa sa amin. Kaya napatunayan ko na siguro sa buong bansa natin, ay sa buong Pilipinas, ay mas marami pang mahihirap na tao. Siguro bilang realisasyon, kailangan ng gobyerno talaga ng bigyan pansin yung mahihirap dahil maraming nagugutom sa kanila. Tsaka hindi sila makapamumuhay ng maayos dahil wala silang maayos na trabaho. Yun. Sa proyektong ito, aking napagtanto na mas mahirap pa pala ang Pilipinas sa aking inaakala. Tsaka yung mga paghihirap ko pala sa bawat araw, hindi pala, wala pa pala yun sa paghihirap na dinadanas. Sa paggawa ng proyektong to, napag-alaman ko na sobrang hirap palang maging mahirap. Kasi ayon din sa mga interview namin, sa mga sinasabi nila, parang nagpapatunay talaga na sobrang hirap ng buhay nila. At saka mas malaman ko yung tunay na kahulugan ng kahirapan. Sa kasalukuyang panahon, ating mapapansin sa paligid natin ang paglala ng kahirapan sa ating bansa. Tumataas na rin ang mga batang hindi nakakapag-aral, pati na rin ang mga taong walang trabaho. Kung titingnan natin sa ating mga paligid, mas dumadami ang mga batang palaboy-laboy sa mga kalsada. Kaya dapat ang gobyerno ay gumagawa ng programa para masolusyonan nito